Magandang umaga Zamboanga Peninsula, maayong buntag Pagadian City ug sa tibok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa kapihan sa Rehiyon 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 9. Ang programang ito ay isang plataporma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Sa ating episode ngayong araw, makakasama po natin ang Land Transportation Office o LTO. Ating pag-uusapan ang kanilang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga commuters at mga motorista sa kalsada. Pero bago po iyan, inaanyayahan po muna namin kayong lahat na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao. Cross-posted sa mga Facebook pages ng Pagadian Media at naka-hook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. We would also like to acknowledge our online viewers na nakatutok ngayon sa ating live stream. Magandang umaga po sa inyong lahat. Of course, hindi natin makakalimutan ang ating mga media partners and friends na kasama natin ngayon dito sa ating venue sa Regional Government Center. Maayong buntag kaninyong tanan. At this point, let us welcome our resource person from the Land Transportation Office, Sir Alan E. Macabangkit, our supervising TRO and Chief of Pagadian District Office. Maayong buntag, sir. Good morning, Sir Inan. Hello. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Magandang umaga sa lahat. Buenos dias. Maayong buntag sa tanan og ibuok sa Zamboanga Peninsula. In behalf of Region 9, on behalf of Land Transportation, Region 9, I extend my heartfelt gratitude to Philippine Information Agency under the leadership of Regional Director Naomi Idaga, and as Assistant Regional Director Ivan Tagoy, sir, organizing this Kapihan sa Rehiyon 9. This Kapihan sa Rehiyon 9 is more than just a venue to present what we have done so far this year. This is a meaningful platform to reach out our general public we serve and clarify the issue and concern to all. We, the Land Transportation Office, continues endeavors, programs for better land transportation services to ensure good safety and comfort to all. So without further ado, allow me to present the significant milestone achievement and dedicated to public service through audio-visual presentation. Thank you. First, road safety. Our commitment to promoting lives has been strengthened through various initiatives. Each office carried out activities to promote awareness and discipline on the road. We organized a road safety motorcade that united motorists for a common cause. A specialized seminar was conducted for PUV drivers, reinforcing the importance of responsible driving. The Road Safety Helmet Test Program was introduced, encouraging compliance while saving lives. And through school visitations, we brought the message of road safety directly to the youth, instilling values that will shape the drivers of tomorrow. Second, office expansions and conversions. Growth is a sign of progress,
and 2025 has marked a year of expansion. The Sindangan and Buug Extension offices have been officially converted into regular district offices, strengthening our presence and improving service delivery. We have also established the Liloy District Office, relocated the Basilan office to a new and bigger building, and inaugurated the Aurora Extension Office, all to ensure that our services are more accessible, efficient, and responsive to the needs of the people. Third, plate distribution. On June 30, 2025, the TDO's conference was held to develop and finalize strategies to resolve one of the most pressing concerns of the public: the long-awaited release of motorcycle plates. Immediately after, a systematic and well-coordinated distribution program was put into action. And the results are undeniable. Since June 30, more than 70,000 motorcycle plates have been released across Region 9. This accomplishment is more than just numbers. It represents the fulfillment of a promise to our riding community, a step toward restoring trust, promoting order, and ensuring accountability on our roads. Every plate released means a rider can travel with confidence. Every plate issued strengthens road community. And every plate distributed brings us closer to eliminating backlogs that have burdened the public for years. This is not just a milestone. It is a breakthrough that highlights what can be achieved through planning, teamwork, and determination. To everyone who made this possible, our employees, partners, and communities, thank you. They reflect our shared vision, hard work, and dedication to serving the people of Region 9. Your trust and support inspire us to keep pushing boundaries and striving for excellence. As we enter 2025, let us move forward with the same passion and commitment. Building on our successes and creating an even brighter future for Region 9. Together, we can achieve so much more. Thank you, daghang salamat, and mabuhay ang LTO. Maraming salamat, Sir Alan. Sa punto pong ito, sisimulan na po natin ang mga katanungan mula sa ating mga media partners. Uunahin po muna natin ang mga tanong mula sa ating mga online viewers. We were able to gather about 10 questions ngayon po, Sir Alan. So handa ka na ba sa mga tanong na ito? We'll take first 3 questions. No? Itong mga tanong na ito ay nagmula po sa iba't ibang probinsya dito sa Zamboanga Peninsula. So uunahin natin ang tanong mula sa Zamboanga del Norte. First question po, Sir Alan. Hindi may pagkakaila na meron talagang mga fixers for the driver's license. At dahil hindi sila sumunod sa proper procedure, driving school, etc., malaki ang chance na hindi sila familiar sa mga driving rules and regulations. May ginagawa po ba tayo para masiguro na ang mga inisyuhan natin ng lisensya ay talagang tested and qualified drivers to ensure the safety of not just our drivers but their surrounding citizens? Hello.
Thank you, sir, sa tanong. Clarification lang po. Apan sa application ng license, mababa po ang proseso natin. Lalo na sa mga baguhan na kukuha. Ang una kukuha po kasi prerequisite po natin ay student permit. So pagkuha natin ng student permit, dadaan po tayo sa driving school para kumuha ng 15 hours theoretical lecture. Tapos yung 15 hours theoretical lecture, yun na, kung pag matapos na yun ng aplikante, yun po ang dadalhin niya sa LTO para kumuha ng student permit. So, pag ang theoretical driving certificate po, online po yan. Hindi po yan basta-basta makukuha sa kuhan. Kasi yung sinasabi na sa mga picture, kasi kinukuha kasi yan sa labas, sa mga driving school. Kasi once as frontline agency tayo, marami tayong mga allied services from driving school, insurance, emission testing, and medical. So ang mga tao, kuminsan, sense requirements, mauuna sila sa labas. So upon pagkuha po ng theoretical driving certificate, makakuha po sila ng SP. Sa SP po, makakuha po kayo, after 1 month, makakuha po kayo ng non-proof. So pagkuha ng non-proof, hindi po kayo basta-basta babalik sa LTO. Dadaan pa rin kayo sa driving school para sa practical driving test for 8 hours po. So pag ma-comply po nyo yung practical driving 8 hours na practical driving sa driving school, i-issuehan po kayo ng practical driving certificate. So yun po ang ibabalidate namin. Hindi po pwede, pag mayroon na kayo yung practical driving certificate, pwede na kayo agad kumuha ng lisensya. Hindi po. Binabalidate po namin yung certification na binibigay ng driving school. Pag authentic po, ma-process po namin. Pero hindi po sinasabi kasi pumasa kayo sa 8 hours ng practical, dadaan pa rin kayo po. Dadaan pa rin ng examination sa LTO. Tapos upon examination, pag pumasa kayo, magkakandak po kami ng practical. So dito sa Pagadian, ang usapan namin sa mga driving school, since walang sasakyan ng LTO, para hindi burden sa mga client, once makita namin yung driving school sa kanila, yung sasakyan nila mismo ang gagamitin namin sa practical. Para ma-assure po namin, marunong magmaneho ang aplikante po. Okay. Sir, follow up lang po doon sa question regarding mga fixers. Ibig po ba nitong sabihin, marami pa pong existing na mga fixers from the different districts? Sa kwan yun ang ginarap. Pero so far sa ngayon sa pagkakalamin sa policy na binibigay ng Central, ang sa amin lang ang pumapasok sa opisina yung mga allied services at mas may valid ID. Tapos yung mga tao na pumupunta doon, tinitingnan po namin kung may mga authorization sila galing sa may-ari. Pero mostly po, ang mga may-ari na pong nagbabayad sa cashier. Hindi kami po, ang cashier po, hindi po allow magkuhan ng kuhan. Yung mismo ang owner po talaga ang magbabayad sa cashier. Okay, sir, ito last from the fixer question, no? Ano po yung mga hakbang na ginagawa ni LTO to limit or tuluyang mawala itong mga pag-exist ng ating mga fixers? Lalo na sa amin sa mga allied services kasi nasa front line sila. So pinagbawalan namin sila na kuhan. As long mag-require lang, makuha lang yung requirements sa kanila, pwede na nila i-endorse sa opisina. Huwag na nilang samahan kasi kuhan. Pera lang kung ang tao makiusap pero mayroon pong authorization na binibigay ang may-ari. Diyan sa Pagadian District, makikita nyo, tinatanggal na yung mga no parking. Tapos pinalanahan po kasi yung mga insurance, yung medical, na as long na matapos na yung requirements, ipo-forward nila sa opisina. Okay, thank you sir for clarifying, no? Punta naman po tayo sa Zamboanga City na mga tanong. Meron silang dalawang question. Actually, follow up din kasi itong isa. With the agency collecting over 22.5 billion pesos so far this year, how will these revenues be used to improve public service? So, ang land transportation po, isa po sa mandate namin na mag-collect po ng revenue. Kasi yung pong revenue na kinokollect po namin, yung motorcycle vehicle user charge, 85% po yun. I-deposit namin after 3 p.m. I-deposit po namin sa account ng DPWH.
wala pong hawak ang pera ang LTO. DPWH at saka Treasury po ang collection ng LTO. Okay, ito yung follow-up, sir. What steps, ano po yung mga steps na ginagawa ni LTO to make sure na yung mga programa natin at mga reforms na ginagawa po natin will lead to safer roads and not additional burden para sa mga motorista? So sa ngayon, no, through digitalization at saka ganito sa mga kapatid natin tulong sa media, tapos mayroon tayong sa social media na pinupost na mga bagong programa. Lalo na ngayon sa digitalization, tapos sa emission may PMBIC tayo na mas PMBIC naman, yung PMBIC kasi, once magpa-emission ka, automatic, hindi ka nadadaan sa LTO inspector. Pwede ka na didiretso sa kase pa magbayad. Pero kung dadaan ka sa PETC o emission, dadaan pa po kayo sa inspector para ma-check po natin ang sasakyan kung roadworthy pa po na tumatakbo. Okay. Sige, dako naman tayo sa mga katanungan mula sa ating mga media partners para hindi sila parang feel ko excited na ding magtanong yung mga media partners natin eh. We will start with Kokoy Bags TV with Sir Franco Bagaloyos. Hello po. Good morning po, sir. Sir Alan. Follow-up question lamang po in regards po sa atin pong pera na mapupunta sa DPWH at saka sa Bureau of Treasury. So, tanong ko lamang po, sir, kung ilang porsyento po ba ang mapupunta for the Bureau of Treasury at saka sa DPWH? Is it 100% or ilang porsyento lamang po ba? Ang computation kasi po sa MBUC, sa Motor Vehicle User Charge, yung 85% po doon sa DPWH na account. Tapos yung other collection, lalo na sa plaka kasi babalik man yung pinabayaran ng plaka sa Treasury kasi ang Land Transportation Office po, naghihingi po kami ng budget, hindi po yung sa collection namin. So, once the end of the year, nahihingi kami ng budget. Yung mga collection namin po, 85% sa DPWH and the other sa Treasury na po. At saka yung sa, excuse me pala, yung sa Legal Research Fund na 10 pesos para po sa UP, sa research. Thank you. Okay. Maraming salamat po, sir. Other side of question po, sir, in regards po sa ating pong pagpatupad ng ating pong mga helmet dito po sa Pagadian City and around Zamboanga del Sur. Kasi nakikita po mostly on my own observation, marami na po dito sa Pagadian City ang hindi po sila nagwe-wear ng helmets. So, nung una, nag-implement tayo for wearing of helmets. Tapos ngayon, this week lang, nakikita po namin, madami po na hindi hindi na po sila nag-i-helmet. So, ano po ang ating pong maaring Magandang tanong yan, Sir Franco. Sa gato naging kuha natin from August, may nangyari. Tapos na may resolution. Tapos salamat naman sa local, pinagbigyan tayo. Kasi under sa 10054, wala kasing restriction. Na kailangan pag sumakay tayo ng motorcycle, naka-helmet. At saka standard helmet po. Yun po kasi yung nasa tao na po kasi yan. Wala naman tayong batas na hindi nakakabuti sa kanila. Once nag-operate tayo, ngayon, nag-operate tayo, nag-helmet sila. Mismo ako nakikita ko. Pero sa part kasi ng LTO, yung law enforcement kasi namin, random checkpoint. Hindi yung visibility, yung hindi kasi kami LTO visibility within sa city proper. Kasi nasa highway kami. So kaya, yung pag-implement talaga ng helmet, lalo sa city o other agency, kailangan po talaga ng cooperation sa local police at sa local traffic. Kasi sila ang may visibility, always may visibility kasi sila sa corner, ganyan. Pero kayo mismo sa social media, makakatulong kayo. Kasi lalo na sa prospect ng daan natin, yung nature sa ating daan. Kasi pababa. Once magpreno ka, madali ka lang matumba. So kailangan i-promote talaga natin na mag-helmet. Kasi sensitive kasi ang ulo. Kahit hindi ka pa mabangga, matumba ka lang, kung mabagok ang ulo mo, malaking disgrasya para sa tao. Kaya yung sa helmet talaga, para talaga yun sa kaligtasan ng tao. Okay po, sir. Maraming salamat po, Sir Alan.
Thank you po, Sir Franco Bagaloyos of Kokoy Bags TV. Proceed naman tayo sa next natin na tanong. From Wonder Radyo Pagadian, si Sir Ray Fernandez. Magandang umaga po, sir. Palagi tayong nag-uusap sa opisina niyo po. Ngayon lang, yung karagdagang tanong ko lang po kang Kokoy Bags. Yung sabi mo na 85% na pira sa LTO napunta sa DPWH, ang tanong ko po kasi ngayon ay maraming issue na tungkol sa flood control, sa mga kalsada ho. Hindi ba na tanong sa LTO din kung bakit kung nagamit ba sa DPWH yung pira na 85% ng binigay ng LTO doon sa kanilang opisina po? So sa amin naman po wala, as long na pag-collect namin, na-remit namin lahat sa kanila. Kasi sa pangalan lang po, motor vehicle user charge. So, sa pagkatwid, siguro ginagamit yun talaga para sa infra. Lalo na sa highway, yung maintenance natin sa highway. Pero so far sa kuwan kasi, hindi na po saklaw na aming opisina. Kung na magtanong kung saan papunta yung collection namin. Okay po, ito yung isang tanong ko po. Ilang porsyento na kaya kasi dito sa Pagadian, palagi tayong nanguhuli, hindi lang dito sa sentro, pati na rin sa malalayong lugar dito sa Zamboanga Peninsula. Yung tanong ko lang po dito sa Pagadian City at sa Zamboanga del Sur, ilan na kayang porsyento ang hindi nagsuot ng helmet at saka nagsuot ng helmet po? So sa kuwan naman sa ngayon rampant naman ang kuwan. Sa araw ng implement ang sa helmet, hindi po bababa ang nagbabayad sa amin ng helmet doon sa opisina. Kung alam naman natin sa realidad, once mayroong checkpoint ang LTO, hindi talaga tutuloy ang mga taong walang helmet. Yun lang ang kuwan sa amin. Yun din ang isa sa board din ng aming kuwan. Kasi mahirapan tayo kasi once makita ang LTO, lalo na social media, sinasabi huwag kayong dumaan dyan kasi may nakaharang. So, yun nga, once pag makita at least sana naman, yung social media naman, gagamitin para din naman sa kabutihan sa lahat. Tulad na ng sasabihin na yung pag-helmet ay para sa kaligtasan ng bawat sumasakay ng motorsiklo. May GC pala yung mga walang lisensya po. Yung panghuli ko na lang tanong po, sir, ilan pong porsyento dito rin sa atin sa Pagadian City at Zamboanga del Sur ang walang mga lisensya po? Marami pong salamat. So far naman, hindi naman natin mabibilang kung sino ang, kasi hindi man, meron tayong nahuhuli ng mga unlicensed. Ang problema, once kasi mahulian ka ng unlicensed ka, hindi ka po pwede kukuha ng license for 1 year. Once pag mahuli ka na unlicensed, kung kukuha ka agad, hindi ka po pwede makakuha. Suspended ka po ng 1 year bago ka makakuha. So expected na natin, yung nahuli na walang lisensya, wala pa rin lisensya within 1 year. Thank you po. Okay, thank you so much, Sir Ray Fernandez ng Wonder Radyo Pagadian. Now for our next question, mula kay June Tibor ng Brigada News FM Pagadian. Good morning, sir, and good morning, sir. Good morning, classmates. Yes. All right. Sir, my question is, what is your best advice sa mga kabataan, lalo-lalo sa mga minor de edad, na nagmamaniho sa probinsya, sir, since yung learning stage ay nagsisimula po sa kabataan yung learning stage. Ano po yung best advice nyo sa mga na hindi po maaabot ng LTO? Yung sa mga bukid-bukid ba? Kaya nga, yung hindi maabot namin, isa nga, at least ito ganito na platform na ginawa natin, isa ito sa makakatulong sa amin. Lalo na kayo. Kayo kasi ang vital na resources namin para maipaabot yung mga programa ng LTO at saka yung mga bawal. Yung mga magmamaniho ng mga minor de edad. Ang kasi under sa Presidential Decree 603, bawal po ipagmamaniho natin yung mga minor de edad natin na anak, lalo na walang lisensya. Kasi may ma-exempt kasi natin sa minor yung 17. Kasi yung 17 kasi pwede kukuha ng
ng license. Pwede kukuha ng non-proof ang kuwan. Tapos sa kuwan naman, sa mga advice ko naman sa mga magulang, lalo na sa mga malalayo, pag pumasok po yung mga, mayroon kami pong e-patrol na mga nagkikiter sa mga interior municipality. Pwede po sila kukuha doon ng ESP o may mga kagibat na mga seminar na TDC sa LTO na nagsiseminar sa mga estudyante para paglaganap at saka kung anong kakulangan doon sa quad. Kaya mayroon kaming 2 ibas dito sa Zamboanga Norte, Sur at saka sa Zamboanga City at Sibugay. Next question is, 10% of our senses mababawas kung magsusuot tayo ng helmet. Ano po yung masasabi nyo dito, sir? Totoo po ba na 10% sa senses natin ay mababawasan? 10% ang Ng senses senses. doon. Sense of hearing, sense of sight. Kaya po kami, kaya nga sinasabi ng pag kami pumapara, sinasabi po nila na dami kaming tinatanong. Pag mawala po yung sabihin natin na 10% na sense, meron pong alternate yan. Meron tayong signal light sa likod, meron tayong side mirror, meron tayong busina. Kaya chinecheck po namin ang accessories. Kaya yung sabihin nila kung mag-helmet, hindi po. Kaya bawal po tanggalin ang side mirror ng motorcycle. Kaya kasi yan din ang yan ang alternate natin na mag-a-assist sa ating paligid habang nagmumotor, lalo na sa lansangan. Salamat po. Sir, next question. Thank you for the answer. Ilang distansya po ba ang tamang paghuli? Tama po ba na lalapitan yung mga motorista sa curbside? Lalo-lalo na po, sir, doon sa may binibulin or sa may anunang, sir. Yes. Sa magandang tanong yan, no? Since sa amin sa mga law enforcers natin sa Arlis, in fairness naman sa kanila, na nandyan sa quad, pag makita kasi, magtatago na sa mga blind curb. So, kasi hindi na namin ina-advise kasi ang sa amin kasi, routine inspection, wala kaming hot pursuit. Pag binalikan mo kasi, bawat sa kanila, ako, na-experience ko yan. Pati yung andun yung mga media, di ba? Hindi ka nga ako nanghuli, warning lang. Nang pinuntahan ko para umabante lang, para ma-check lang anong kulang, biglang lumiko. So, mas risk ang pag-U-turn nila. May papuntang kwan. So, hindi lang po dito yan sa Pagadian o Zamboanga. Nationwide po na problema yan natin. Na pag may apprehension dyan, may checkpoint, daming hindi tutuloy. Kasi sa amin, sa LTO naman, hindi yung sinasabi na daming tinitingnan. Kasi totoo naman po, once kasi may initial violation ka, tinitingnan po namin kung roadworthy ba yung sasakyan. Tinitingnan yung signal light, kung tama ba, kung windshield, sira ba, lalo na ngayon, tung tag-ulan. So, chine-check natin yung wiper. So, yung mga sasakyan naman, kung hindi ibababa yung bintana, mapipilitan naman tayong parahin para makita kung naka-seatbelt ba ang passenger o ang driver. So, yung distansya po, sir, ilan ba yung... Wala kaming specific na distance na ginawa. Kasi expected na yan kasi pag lapitan mo, tatakbo talaga yan. Pero yung kasing sinasabi nila, for sure kasi, sa akin lang, based sa akin, pati kayo, tayo Pinoy literal. Pag nilapitan namin yan, tatakbo yung mga driver. Under sa 4136, bawal talaga magparada sa National Highway, Labo Dema. Pero pag nilapitan mo, kunin mo lisensya, anong isasabi? Sir, wala no parking da. Tapos sa social media, ang bilis nilang mag-post. So walang explanation sa LTO. One-sided lang. O sa totoo po, pwede po natin, pero wala lang po ka. Kasi bawal po nakapark.
Pero in fairness naman sa provincial government, kahapon na-receive ko yung resolution nila. Kasi pinatawag ako dahil sa nakapark dyan sa Tukuran, Labangan. So, nag-aware sila ng cooperation, coordination from LTO, local police, local traffic, at saka DPWH para maglagyan ng mga signages ang mga area na pinaparkingan ng malalaking sasakyan na meron ang nadisgrasya na sasakyan kasi nakapark yung sasakyan na malaki na bangga. So concern yun sa province kaya naggawa sila ng resolution. So kahapon lang namin na-receive. So ipo-forward ko yun sa regional management para ma-coordinate ang lahat ng involved na agency. Yan lang. Sir, yung lahat ba ng plate numbers na backlogs, makukuha pa rin po ba? Yes po. Yun lahat ng plaka na backlog, makukuha po ninyo. Magdala lang po ng ORCR at kung second person, valid ID lang po ng owner at saka authorization. Kasi kung hindi magkapalit. Pero may programa naman po ang LTO para sa iba na narehistro sa ibang lugar, darating yung plaka sa ibang region para hindi na po sila pupunta doon. Hintayan na lang namin po kung kailan. Kasi ang ma-distribute pa namin as of now, yung yung narehistro within Region 9. One last, sir. Gusto lang namin mahingi yung update regarding doon sa na-disgrasya doon sa Imelda, sir ba? Yung driver ba ng LTO? Ano po ba yung sanction niya, sir? Standard operation procedure man talaga. Once magmaniho ka, makabangga ka man o wala man disgrasya, so magiging reckless. Kasi pero in fairness naman doon, nasa online of duty yun sila. Since napaka-busy namin dito, galing po sila sa Gipos, auna sila sa Mulab, Aurora, Labi, tapos Gipos. Kasi sa ngayon kasi, kailangan hindi kami maubusan ng plaka sa opisina. So pagtawag ng sila mismo ang nagdadala ng In fairness nga sa kakulangan ng driver, yung HR pa namin ang nagmanyo para i-deliver yung plaka sa Gipos. O sa hindi sinasadya na pagkakataon, at least hindi naman kasi paakyat man sila, hindi man yun sila pababa. So na outbalance sa may lubak. So medyo alam mo naman maulan. So yun na po. Kaya sa ngayon, as standard operation procedure, sinuspindi po yung license for 90 days. Okay, thank you, Sir Jun Tibor. Now, punta naman tayo sa mga katanungan ulit sa ating online. Sir, meron tayong question dito from Basila naman. Ano po yung mga action na ginagawa ni LTO to undertake, na ginagawa niya to address the prevalence of vehicles and motorcycles operating without plates and valid licenses in Basila naman? Meron po ba kayong idea nito? Kasi your area is Pagadian supposedly, pero ano po ba? Kahit dito sa Pagadian? Yung ganun pa rin. Kasi part kasi sa mandate namin na check namin yung registration at saka license. Ganun pa, kung anong problema sa Pagadian, ganun pa rin ang problema sa Basilan. Na yung mga tao alam nila na yung kapitbahay nila, walang resto, walang lisensya, pero nakapagmanyo. Ang kaso lang, pag may checkpoint, hindi talaga tutuloy. Yun lang kasi ang once kasi kaya kung minsan yung kailangan pa rin yung tulong namin sa local police. Kaya nga nagdi-deputize kami ng local police sa traffic para at least madagdagan yung apprehension namin. At saka kung ano ang mga kakulangan doon, mahuli ng kapulisan. Okay. Sir, natanong kanina, ito follow-up lang, rejoinder dun sa question ng ating ni Sir June regarding dun sa helmet. Kasi nga sabi, 10% daw ng senses nawawala pag nag-helmet tayo. Point of clarification and for purposes of reiteration, ano nga ba dapat ang suot ng mga motorista na helmet? Is it really required for them to wear a full-face helmet or allowed naman yung nakikita pa din yung mga mata, yung bibig, mga ganon? Hindi naman kailangan na full-face na helmet. As long na standard yung helmet. Meron G-type tayo, may helmet, meron nga as long na standard po ang helmet.
wag lang yung binibili sa kuan na yung nutshell, hindi kasi yung kuan, yung para sa bike, hindi po yun. Yung standard po at saka may ICC sticker po. Okay, so take note of that. Dapat may ICC sticker. Last question, ano po ba ang difference ng paghuli ng checkpoint ni LTO, ni HPG at ng ating local government unit? Kasi ang local government unit minsan meron din silang ginagawa, 'di ba, sa ating sa ating traffic. So ano po yung kaibahan nitong tatlo? Well, ang sa local traffic, kung dalawa kasi ang hawak nila, kung deputize sila ang hawak nila, citation at saka TOP. So pag citation, hindi mo ma-confiscate ang license, ipo-forward mo lang doon, tapos magbabayad sa city. Pero pag hindi naman babayaran, ipo-forward nila sa kwan para magkaroon ka ng civil case sa traffic. Kukuha ka ng police clearance, NBI, mag-a-alarm yun kasi mayroon kang traffic violation may citation ka na issue. Kung sa TOP naman, ipo-forward nila. Pero gaya din ng HPG, same pa rin. So ang HPG, since ang implement nila, ang RA 6539 o anti-carnapping, dinideputize namin para ma-implement nila ang 4136. Hindi kasi pwede ma-implement ang 4136 pag hindi po deputize ng LTO. Okay, thank you, Sir Nos. Hopefully, klaro yon sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Now, balik ulit tayo sa ating mga media na nandito sa ating venue. Let's proceed. One question from Radyo Bagting kay Miss Vanessa Tumakmol. Hello, maayong hapon, sir. Buntag pa di ay. May question, isa lang talaga, sir. Okay, update lang po kasi kanina na-mention nyo na pa yung palit plaka, yung pagbabago ng mga plaka at releases po. In Region 9, there were 17K na. How about dito po sa Pagadian City, sa inyo pong area, ilan na pong porsyento ang naibigay na po natin at ilan po yung target nating ibigay po? So, sa ngayon kasi, ang distribution kasi namin sa plaka, hindi yun nakabase sa Region 9 or Inagyo kasi nung panahon nung panahon ng 2017, regionalization po ang registration. Sa regional office po. So, tapos nagkanyo tayo dito sa Pagilian. Kaya lahat ng agency po ng LTO, pwede po kami mag-release ng plaka. So far sa entire Region 9, 80,000 na po ang na-release. Pero dito po sa Pagadian, ang na-release po namin almost 13,000 sa backlog lang po. Hindi kasali yung sa new. Sa backlog po na 2017 pababa po. Okay, thank you, sir. Another question, sir, kasi nahihirapan po ako. Isa po ako sa mga nahihirapan makuha yung plate number ko po kasi nasa isang dealer. Sabi niya is nasa region 13 ako nailagay. Tapos nag-follow up po ako. Pag-follow up ko, tapos sabi niya is medyo di daw mabasa yung pangalan ko. So bumalik na naman ako. So pabalik-balik ako, sir. Any advices para sa mga ganitong klase po na sir, problema? Sa ngayon kasi mayroon tayong ginawa na LTO tracker. Papasok kayo doon, ipata-type ninyo doon kung anong status ng plaka ninyo. Kung nandun ba sa dealer o nandun ba. Pero kung minsan kung yung available doon sa My Courier Hub, pwede po for pick up o pwede for delivery po. Meron tayong programa na ltotracker.com po para sa plaka. Another one, last two na lang ni sir, pwede. Isang question ko pa po ay yung sa tungkol po sa approaches po ng LTO kasi na-mention nyo po kanina na ang implementation po ng mga teenage na drivers po natin ay nasa city, Pagadian City and partner is the traffic. How about po sa LTO na mayroon na po ba kayong mga initial talks or mga approaches na pwedeng gamitin po para to solve or to combat this kind of issues nowadays po? So, yung sa presentation namin, pag nangyari na yung August, first week o nangyari, ang regional management po, pumunta po every school para i-emphasize na yung mga underage, huwag talaga magmaniho. Kasi prone kasi sila
Hindi nila alam kung ano ang safety, patakbo lang, kung ano ang bigat, gaya nangyari noon. Kasi once kasi hindi ka dadaan sa theoretical o practical na hindi mo ang preno kasi ng isang sasakyan kung ikaw lang mag-isa, pwede mo mapahinto. Pero once mabigatan na siya, yung kaya niya ihinto, hindi na pwede. Yung friction na hindi na niya kaya. Kaya puputok talaga ang preno. Kasi overloading na siya. Kaya yung walang mga lisensya, pinapuntahan po. Hanggang ngayon, bumibisita para every school, lalo na ang regional management, para i-promote yung sa mga underage na hindi talaga pwede magmaneho. Sir, ano po ba yung mga liabilities po ng parents po na nag-i-issue po talaga ng motor kasi makakasave daw ng pamasahe po? Ano ang magiging haharapin nila po? So, since wala naman tayong police power para magdemanda, under po sa Presidential Decree 603, nandun po nakasaad po doon na once na may imprisonment po at saka penalty ang So since once ma-discuss siya, pwede na po ito i-endorse ng police station ang kaso para sa mga magulang. Okay po, last na lang po. Last na talaga po. Ito po yung nakita naming porsyento na napunta sa DPWH. Kasi yung concern po natin dito is pwede po ba yung LTO po ay mag-suggest ng anong gusto nyo mailagay o project from DPWH para makatulong sa ating motorist? Kasi hindi po tayo lahat dito. Mayroong mga complete na mga signages po. May mga areas din po na kailangan talagang i-repair yung daan na lubak-lubak dahil motorist po eh. So paano po natin yun or may jurisdiction po ba kayo na pwede kayong mag-suggest po ng tulong or nakahingi na po ba kayo ng tulong tungkol po dito po? Magandang tanong yan, no? Kasi different Kasi ang kasi sa alam mo naman yung gobyerno. Once mag-request tayo, may request, approve, may bidding, ganyan. Ang kasi yung sa MBUC na collection, kasali na yung collection kasi kasali na po kasi ang DPWH na po ang naglalagay po ng mga road signages. Yung makikita nyo mga road signages at sa mga reflector sa DPWH yan. Kasali na po sa na-collect natin. Kasi for infra. So kami naman, yung nag-request kami pag may nakita na nag-comply lang kami, nagsabihan na may mga daan doon na gorbada na medyo kulang sa signages. Lalo na yung mga bagong gawa ng mga daan. So hindi pa nalagyan ng mga signages. Kasi pag once kasi sa highway, sa DPWH nga, pati nga yung paglagay ng mga poste, kailangan po ng clearance ng DPWH. Thank you, Miss Vanessa Tumakmol ng Radyo Bagting. Now, proceed naman tayo for another questions, no? Kay Sir Mar Alawan ng RMN, Miss Mar Alawan ng RMN DXPR. Yes, Sir Alan, good morning. Sa ngayon po, Sir, lalo na tag-ulan, marami po ang gumagamit ng canopy para po sa kanilang mga motorsiklo. Hindi po ba ito ipinagbabawal ng LTO? At kung ipinagbabawal man, ano po ba ang karapat-dapat na gagawin ng ating mga motorista para po makakagamit sila ng canopy, lalo na ngayong panahon sa tag-ulan? So, yan ang kuha natin sa kuano. Kasi, ang ginagawa na lang kasi for reconsideration. Kasi wala po kasing ang nasa mandate lang po kasi namin, yung box na extended sa na kailangan safety ang Yung ginagawa kasi ngayon na canopy, sabi kung talaga, bawal talaga yun kasi sa gabal yun sa Since wala pa namang na consideration na lang po ang ng tayo. Tao lang naman tayo kasi yung magiging flexible naman tayo sa, at least, ang iniiwasan naman nila yung init. At as long hindi naman sabihin na meron ka ng payong dyan, pwede ka nang hindi mag-helmet. Hindi po. Kailangan pa rin na mag-helmet. Importante po sa motorsiklo ang mag-helmet po. Thank you po, Sir Alan. And my next question po is,
trending ngayon sa social media yung mga nagrereklamo na nahuli sila dahil may mga violation at nagbayad po sila doon sa LTO pero hindi po sila nabigyan ng resibo. Ano po ang masasabi niyo tungkol po dito, sir? Magandang tanong kasi na trivia. For clarification lang po, ganito kasi yan ang case-to-case basis kasi. May mga tao tayong nahuhuli sa daan na sa malayo, gusto magbayad agad. Pwede naman sila magbayad sa opisina, pupuntahan nila yung tao. Kasi yung nangyayari ko, naghintay pa 11 to 6. Yung sa Balangasan po, purely law enforcement lang po siya pangunguli. Wala pong payment dyan na mangyayari. Ang iba lang kasi ang TOP po, pwede natin gamitin sa 3 araw. Kung nagmamadali tayo, kasi yung nakita ko nag-viral kasi, naghintay daw. Ang operation naman natin, 5 to 8. 8 to 5. So, random din. Dito sa isang lugar, pag after plans, doon sila. So, ba't pa maghihintay? Allow naman nila na within 24 hours, to-turn over naman nila yan sa opisina. Kung nagmamadali talaga, pwede nila bayaran sa opisina. At yung araw na yon, hindi po sa akin pagkakuan kasi although nasa Tiguma ako, alam ko matanong, nag-imbestiga din ako, bakit naging 2,500? Ang bayaran lang natin, 1,000, 1,500, 2,000. Sa totoo po, 2,000 lang po daw ang bayad. May kakilala doon sa din kinabukasan, holiday. So, iniwan niya yung bayad, yung wala naman talagang issue. So, kasi ang doon, magawa lang talaga ng resolution, ito turn over doon. So, kinabukasan kasi holiday, o by Friday ata, pag turn over nila, nandun yung pera na, yung pera na 2,000. Hindi po 2,500, sa pagkakalam ko, hindi po 2,500 kasi wala, kasi kakilala din nakiusap kasi pupunta daw sa malayo ang driver. Kasi kung nagmamadali naman tayo, kung mahuli kagad, pwede naman bayaran agad. Tapos kung ano ang penalty, maayos agad, hindi lang na kasi ang pagbabayad ng penalty, lalo na pag signal light, hindi lang pwede magbabayad ka ng 5,000, pwede ka nang pupunta doon. Kailangan ayusin mo muna yung signal light bago mo bayaran. Kaya yung yung sa mga tao, nagmamadali, naghihintay, maghintay ka talaga doon kasi ang law enforcer, hapon na yan sila darating. Ang settlement naman, pagkatapos lang, kinabukasan, i-turn over sa Tiguma po. Doon po magbabayad sa Tiguma. For clarification lang po, sir, so yung LTO sa Balangasan, hindi po sila tumanggap ng bayad po sa mga may violation, kailangan pumunta doon sa Tiguma. Yes po, yes po. Thank you po, Sir Alan. Thank you, Ms. Mar Alawan ng RMN DXPR. For the next questions naman ay magmumula kay Sir Elmer Maghanoy ng Media Link Pagadian. Good morning, sir. Mayroon akong katanungan dito, sir. Dalawa ito. Yung plate number natin, kasi kung minsan matupi ba? Kung minsan ma-erase yung lettering. Pwede ba, sir, lalagyan natin ng crystal clear na yung parang transparent na para hindi maano yung plate number? Matanggal yung painting niya? Sa ngayon po, mayroon pong lumabas na memo na bawal po kabiran yung plaka sa ngayon kasi kung minsan nagkakaber sila ng mga dark. Sa ngayon po yung plaka hindi po pwede kabiran po ng mga transparent na kasi kung minsan kasi yung transparent kasi pag matabunan ng putik, hindi na yung makikita yung number. Pero kung walang cover naman, visible po kahit may putik, may makikita pa rin sa plaka. Tinatanong ko ito, sir, kasi nakikita natin yung mga four wheels vehicle, meron sila. So, bawal pala. Yung pati sa four wheel, bawal po. Iba pinapara yan ng kwan. Kaya kung may mga cover dyan, pinapatanggal po. Okay, so pangalawa, sir,
dito sa Pagadian City, mayroong request ang mayor na hindi magsuot ng helmet. Sabi ng mayor, nag-meeting na raw kayo sa LTO na hanggang doon sa Pagsay at saka Balangasan Bridge, pwede walang helmet within city proper. So, anong mangyari, sir, kung wala tayong helmet, ano ba tayo? Mahuhuli ba tayo? Mapinalty ba tayo ng LTO? Hindi, magandang tanong yan para clarification. Yun lang una ang perception ni Mayor. Pero sa meron na pong city resolution po. Ang nire-request lang po nila na pag yung transparent po, yung wag may cover transparent po. Kailangan po naka-helmet po lahat. Hindi kasi pinipili yung disgrasya. Wala kasing restrictions under 1054. Meron lang silang hinihingi na kung pwede, transparent yung cover para at least makita po. Hindi po sinabi pag ano na meron na pong resolution ng city na mag-helmet po lahat. Tapos ang lang, kasi hindi naman tayo nang huli ng walang mayroong helmet. Ang inuhuli natin, yung walang helmet. Basta po sa city resolution, yun lang po, yung half face or within the city or yung transparent naman ang cover. Kasi hindi naman natin pwede ipagbawal yung pole piece kasi yung mga traveler sa ibang lugar na dumadaan, pera mangubarin niya tapos palitan niya ng kwan. So, in fairness naman sa city, pumayag naman sila na mag-helmet. Pero yun lang, may transparent lang. At least makikita yung mukha ng driver. Pero kung tanggalin nila, ilagay nila dito sa kamay. Bawal na po yun. Bawal. Tuhulihin na po na no helmet. Okay, so sir, alam mo yung LTO, kung minsan makukuluran ba? Pag magbayad ka, pag nahuli ka, magbayad ka kasi pupunta ka ng malayo, sasabihin nila ng kutong. Pero ano kayang dapat gawin, sir, kung malayo yung pupuntahan mo at saka gusto mo mamadali yung license mo na ko? Halimbawa, pumunta ako ng Dipulog, doon ako mahuhuli, tapos tagapagadian ako. Kung immediately pag dakip na issue na yung papel magbayad, pwede ba yun? Pwede po. Dalhin nyo po yung LTO sa nearest LTO. Yung TOP, nearest LTO. Bayaran nyo po. Tapos pag mabayaran nyo po, kung anong violation nyo po, kung signal light, naayos nyo po, ibabalik nyo po doon sa law enforcer, ibigay nyo po yung OR. Pakita nyo yung OR, i-release po. Okay, salamat po, sir. Sige po. Thank you, Sir Elmer Maghanoy ng Media Link Pagadian. Before we proceed with the other questions from our media partners here in our venue, entertain muna natin itong isang katanungan mula sa ating mga online viewer. Isa lang po. Sa mga bumibili ng second-hand na motor, example po, sa kapitbahay lang bumili, need pa ba kumuha o mag-change ng name sa ORCR ng motor? Ano po ang process of application and magkano po ang possible processing fee? Meron na po tayong sa Motorcycle Criminal Act na yung sa transfer at saka sa BDM na 1004 na yung automatic transfer. So, na-hold dyan. Pero sa totoo lang po yung para clarification yung transfer. Kailangan po yung kung bumili po kayo ng sasakyan, kailangan po i-transfer niyo sa inyong pangalan para assurance na yung sasakyan na binili mo, legit. Hindi utang, walang alarm. At least pag i-transfer mo, malalaman ng LTO kung may alarm o may huli, at least wala kang assurance na malinis yung sasakyan. So, kailangan nyo talaga i-transfer. Saka yung namang nagbibenta, pag magbinta kayo ng sasakyan, i-transfer nyo na sa nakabili. Kasi kung bumili sa sasakyan nyo, mayroon palang masamang balak, ginamit yung sasakyan na nasa pangalan mo. So, ipoprove mo pa sa korte na naibinta ko na yung sasakyan. So, yung sa pag-transfer ng sasakyan, kailangan talaga accountability at saka assurance kasi yun. Accountability ng may-ari na nagbibenta as long wala na siya accountability sa sasakyan. At saka yung bumili naman assurance na malinis
yung sasakyan na nabili niya once na ipaprocess niya yung transfer sa LTO. Ano po. Okay, so balik ulit tayo sa ating mga media partners na nandito. Our next question will come from Nunglading Radio with Sir Delmer Sebandal. Sir, good morning. Tungkol po ito, sir, sa pagsusuot ng helmet. So, dito sa atin, pangunahing gagamitin sa transportation is motorsiklo. So, nalilito yung iba kasi ito yon ang madalas nangyayari sa daan. Pagsusuot ng helmet, so ilan ba talaga ang dapat sakay sa isang motorsiklo, sir? Kasi halimbawa, sir, driver nag-helmet, then yung ang motorsiklo is dalawa, sagad yung angkas eh. So, pag helmet sila, dalawa, so tatlong helmet appeal yung driver, no? So, tatlong helmet. So, ang iba magrereklamo kasi mahihirapan kasi tatlo yung helmet. Ano ba talaga ang dapat, sir? Hindi, kasi kung ang tutuusin sa batas talaga, ang allowed lang sa motor, isa lang talaga. So since wala tayong ibang wala tayong source mode of transportation, kaya kung minsan kinukonsidera na lang na dalawa. Gaya sa, meron naman tayong 10666, so sa Motorcycle Child Right Prevention Act, yung mga bata nga bawal. Lalo na hindi mayakap yung kuan. Ang kaso lang yung source of transpo nga natin dito sa urban area. Yun lang kasi, kaya kinukonsidera. Dami pong bawal sa motor, yung mga bata. Kaso lang, dahil yun lang ang mode of transportation natin na common, lalo na sa mga interior, may mga consideration. Pero kailangan lang po nga pag sumakay ng motor, mapasahero man driver, kailangan po mag-helmet. So kung merong isa sa kanila, sir, na hindi naka-helmet, so hulihin talaga yon. Lalo na. Alam ko naman ang technique dyan. Yung iba bumababa. Makikita bumababa, sige. Dahan-dahan, tapos maglakad. Pagpunta doon, balik, sakay. Yun naman ang ginagawa ng makikita mo pag ganun, uy, dami nang naglalakbay, doon yung papunta. Daan, doon sumasakay. May mga technique doon yung mga tao. Alam mo naman yung pag Pinoy, matalino talaga. Sir, thank you, sir. Okay, thank you, Sir Delmer Sabandal ng Nunglading Radio. Let's proceed with another question from Sir Roji Monera ng Wonder Radyo Pagadian. May buntag, Sir Alan. Anhimi aning piki nga lisensya kay sa Senate Blue Ribbon Committee kagahapon ni kuan gyud dito sa screen ang duha ka mga piking lisensya nga gigamit sa duha ka mga district engineer nga nanugal og kasino. Unsa day kahigpit gyud ang pagkuha sa lisensya sa LTO nga nakalusot maning ingon ini nga na authentication ba kani o tinuod kay gigamit maglaing mga pangan-sir? Mayon ng kuan mayong pangutana na. Kana manggod kay gideclare na nga fake, dili jud na authenticated. Ang atong proseso sa license karon natay biometric. Dili na ka pwede mo kuha og maduha og lisensya. So kana siguro sila di naman kaila sa tuwa sa una pa bisag bata pa ko nga nai-recto daw ana nagbuhat og conscience plastic card ang kuan mo na ilang kuha para at least na bawal manggod sa government ang musulod sa casino. Bawal sa government employee ang musunod sa casino. So, mo na siguro nangita sila og ang pinaka-basic man jud nga valid ID license. So, while di ma-authenticate sa casino ang mga license, mo nang nagkuas lang mga fake. Pero ang LTO, once nga declare, dili jud na siya authentic. Kaya atong lisensya, inigkuan mo mag-biometric jud ka. Sir, diris imong IOR, nabatay na monitor nga nihimo nga ingon ini kay dali ra kaayo iprinta sa imong IOR, sir. Sa dili man nato makuanay may naula man is sa pagadi 2000 basta may nangyari na po dyan pero previous. Pero once na yung dito na yung kuan, dito na ang printing biometric na wala na pong kuan. Ay, alam na rin ng mga tao na pag sa labas sila tapos makikita nila na walang security features yung license, alam nila na fake ang kuan.
once kasi na kukuha ka ng license na hindi ka dadaan sa LTO, fake talaga ang license na yan. Wala kayong nakumpiska, sir, ngayong taon na to? So far, wala naman. Wala na. Last question, sir. Green plate. Nabasa ko sa ibang district office na palitan daw yun ng updated na plate number. Totoo po ba to, sir? Sa ngayon, no, sa ginawa natin sa standard decision, sa MB kasi, noong 2015, mayroon tayong replacement plate. Nagbabayad sila, papalitan. Same alpha at saka same numeric ang kwan. Pero kulay lang puti. Sa mga motor naman na green, pwede po papalitan basta Region 9 po na rehistro. At saka yung 7-digit, yung sa motor na 2 alpha, 5 numeric, pwede palitan din natin sa bagong plaka po. Yung Sir, green plate at saka yung 7 character, palitan po natin ng bagong plaka. No plate number, no travel policy, sir. Kailan to mag-resume? So, ang kwan kasi, ang tentative schedule namin by November kasi October 1 hanggang October 31 kasi ang distribution ng plate. Sa ngayon, hindi po natin makuha kasi kasalanan din ng LTO yung ilan ng plaka. So, kaya nga, inihingi ko sa inyo na tulungan nyo kami na ma-disseminate yung information na kahit sa, lalo sa mga radio, na maabot na yung walang mga plaka, pwede na po pumunta sa pinakamalapit na LTO. At isa po, take note, wala pong bayad ang pagkuha ng plaka. Thank you, Sir Rogie Monera ng Wonder Radyo Pagadian. Let's proceed with Sir Rex Rabutin ng Radyo Kidlat. Sir, magandang umaga, Rex Rabutin from Radyo Kidlat Pagadian. So, madiskarte talaga yung Pinoy. Sa tingin nyo, sir, ang traffic rules natin dito sa Pilipinas, pwede na bang amindahan o ganito pa rin? So under sa 4136, dami naman tayong mga backup na Republic Act, gaya ng helmet, bago ya. Although nasa 4136 na, pero binago natin sa 10051, yung seatbelt, andon pa rin yan sa 4136, pero binago natin under sa 8750. So may mga revision na bago. At saka yung mga penalty. Yung mga penalty sa 4136 na bago sa JAW series of 2013-01. So mga revision ng penalty. So mayroon naman tayong mga pagbabago na ginawa para sa makabagong Pilipinas na ngayon sa lalo na sa mga bihikilo. Sir, pangalawang tanong, ano pong explanation sa modified muffler? Ganito po yon sa modified muffler. Ang modified muffler, once na pinalitan nyo ang stock na motor ng muffler, modified yan. Explain, hindi po, ang karamihan kasi sa atin, di na-discuss yung sound pollution. How about ang air pollution? Yung ginagamit ninyo, meron man siyang kakibat na catalytic converter na yung usok niya papasa sa air emission. Kaya yung clarification, yung modified muffler, hindi lang po nakasagad sa sounds pollution. Sasagad din yan sa air pollution. Kasi hindi na standard yung muffler na ginagamit. Yan kasi mga nasa company, dumaan yan sa masusing pati ang usok. So, kaya nga daming nakipagtalo, tinitingnan ko, at least na-open natin dito, ang karamihan kasing sinasabi yung sound pollution. Ako ang magtanong, how about naman yung air pollution na ng modified na aftermarket na tambutso. Kasi hindi yun nagiging standard. At saka isa pa, pag bumili kayo ng sasakyan o motor, pag pinalitan yan, yung warranty yan tanggal. So, napaka-importante po ang catalytic converter na ikinabit ng tambutso, ng motor o masasakyan man. So for the record, sir, kahit aftermarket yung muffler, pag pinalitan yung stock, modified na yan? Yes po. Kasi kung papalitan, kasi dinikit kasi yan para sa
sa kanya, bagay sa kanya, dumaan sa operating standard procedure, dumaan lahat sa proseso. Kaya yung sa meron naman sa aftermarket na pero yun nga, pareho naman. So, kaya nga kung yung iba nagpapalit, pagdating ng emission, binabalik yung luma. Di ba? Kasi babagsak sila sa emission. Sir, for the record, pag maghuli ng modified muffler, yung mga enforcers natin, merong mga decibel meter? In fairness sa decibel, yung 99.9 na decibel, maingay na yan. Napakaingay na po yan ng decibel. Kaya merong bill si Gatchalian, 8750 na ibaba niya sa 70. Kahit pasahin nyo na House Bill 8715 ba yun, si Gatchalian, ibaba niya. Kasi kahit yung 99 decibel, kung kamo maingay pa rin yan. Kaya sa ngayon naman, wala kaming gadget. Pero kung ako lang manghuli, restrictuhin ko as long na kahit hindi ko na, kahit hindi na ako mag-bother sa decibel, sa air pollution. Doon na ako sa improvised na Kasi kahit basahin mo sa 4136 at saka JAW, once na replacement aftermarket, improvised pa rin. Sir, last na lang po na katanungan. Ang traffic enforcers, if ever merong city ordinance sa city, anong masusunod? Yung city ordinance o yung memorandum ng LTO national? Sir, depende po yun kung sino ang naguli. Kung naguli po traffic, kung i-issue niya yung citation ang prevail. Kung issue niya yung TOP, pero yung citation, hindi niya mako-confiscate yung license. So kung TOP ang issue niya, ang 4136 masusunod. Pero ito turn over naman sa opisina. Okay, thank you po. Okay, thank you Sir Rex Rabuti ng Radyo Kidlat. We have still one media for last questions with Sir Manny Maulana ng DXID Infolink Pagadian. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Basta LTO, sir, lagi tayong obligado. Magbayad ka o mahuli ka, obligado talaga. Sir, matanong ko lang, sa inyong opisina, sir, mostly ang nadakpan is puros mga pribado nga single. Doon na po ba'y may report ninyo nga doon ay mga government vehicle in the sense nga sobra sa oras din yung kamo ba'y angay mo dakop or else kinsabay angay mo dakop nga agency? So, since ang LTO gapa ang madakop, ang ang subay sa sa oras, ang man na to sa LTO, ang amo ra, 8 to 5 kami. Beyond that time, baka kami gobyerno, beyond that time, kinahanglan mi og special order para mag-operate. Na yung mga government nga, kung dili lalo na sa Lagyo, gipangapangayoan na og travel permit. Kung official ba ang travel nga government. Sir, doon ay panahon Saturday, Sunday, mangdakop ang LTO. Doon na ba may report into at least may bawon po sa mga pribado nga doon na dyan nadakpan nga mga government vehicle in the sense nga nag-travel po sila? So, sa Balangasan na ay na-impound na government nga nadakpan nga nag-operate sa Balangasan. Unit sa barangay. Sa barangay nga unit nga sakyanan. Issue sa barangay. Okay. Another question, sir. Nagpaigayon mo og usa ka mobile pagpalisensya sa mga tao sa kada barangay. Daw posible ba maibalik to nga inyong programa? Sa gikuha na katong e-mobile nga license, dili na ta ka e-mobile. Kay pwede ang kwan lang namo mga lecture lang sa TDC. Pero sa license wala e-mobile kay kinahanglan tag PDC
kinahanglan og 8 hours na practical driving para sa driving school, kinahanglan tag kinahanglan tag examination o practical driving sa LTO. Dili man god guarantee nga na kay PDC di na ka mag-practical sa opisina. So ang mobile wala may gikuan na mga mobile renewal o mobile SP sa mga kuan kay namin i-patrol nga gipatuyok sa mga interior nga municipality. Okay, another question, sir. Dili yun ay kalilong kay ang mga bao-bao driver mo ay magsige istorya. With regards sa ilang unit nga gi-change color it into, doon na ba'y coordination ang city government sa inyo para magpa-change color? In the sense nga wala sila kakuwag permit nga ga-travel sila? Ang city gikuan naman nila no na may partial communication namo sa city nga ilamang i-orange tanan. So ila pang gikuan kay i-covered man daw sa city. I-covered sa city ang gastoon sa pintal taman pagpa-change color. So moto na dili pa man tanan na kanya-kanya moto gulat lang po namo for consideration gulat po namo ang city para i-endorse sa opisina. So wala sila kabay if ever mag-travel sila. In the sense nga wa pa moabot sa inyo. Kung diri lang sa pagadian, wala angay kabalakan. Last question siguro ni. Kani bang national highway, sir, sa managparking ang mga pribado nga sakyanan nga halos gihimo na nila tulganan ang sakyanan. Doon na ba may mga pamaagi ana, sir, sa pagsita or else pagpabadlong at least maluwag ang highway? Mga tumanto atong naisgutan kaganyano nga naghatag og resolution ang province para coordination sa PNP o sa DPWH kaya na laging nagparking sa may tukuran, labangan, kung diri gamay sa Dumalinaw. So nagadawat lagi na ako ang resolution. So ako na forward sa bisan siguro ang DPWH ug ang PNP kay naka-address sa among. So amo lang hulaton nga mag-coordinate me para sa magwatan og mga road clearing operation. So dagan involved ang agency no, ang local, ang PNP, LTO, DPWH ug HPG. Na-mention mo kaganiya tukuran Dumalinaw habot ang sentros pagadian apil ba? Dire sa sentro sa pagadian no, covered ni siya sa city ordinance. So siguro makita naman nato kung magparking sa mga kwan ilamang ipang-clamp ang sa city. So dire within sa city covered sila sa city ordinance sa mga parking. So mo nang mga magparking dia mag-clamp sila. Okay sir, sukran. Thank you Sir Manny Maulana ng DXID Infolink Pagadian. At yan po ang huling mga katanungan mula sa ating mga media partners at mga online viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po magtapos ang ating programa, pakinggan po muna natin ang closing statement mula sa ating guest ngayong araw. Thank you, sir. Daghang kayong salamat sa inyong pag-ani o hinaot na ang inyong tanang pangutana among nasaktog tubag o na mga clarification. O ako lang po karon, ako lang juning famous lang jud. Ako naman ang nasulti magpaimulos lang jud hangyo sa inyo ha. Nga para dili kay ta tabangi lang pod mi nga ma-disseminate jud nga ang distribution namo sa plaka. Kay sa pagkakaron ko ang among una na among na-release pa karon sa Pagadiang District 13,000 almost. So dagan pa makita na to dagan. Pag nagpark sa mga eskwela na walay plaka, ambot lang anong wala may bayad manang naaman mo diri magpatabang lang jud ko pag disseminate sa information na ang plaka available na sa bisan asa nga opisina sa LTO og walay bayad. Dagan salamat sa inyong tanan. Maraming salamat, Sir Alan E. Macabangkit, ang Supervising TRO and Chief of Pagadian District Office. Amin din pong pasasalamat sa ating partners mula sa Mindy's Catering and Landscaping Services para sa inyong assistance sa episode natin ngayon.
Sa ngalan po ng PCO Secretary Dave Gomez, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, Regional Head Noemi Edaga at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9, sa ating guest ngayong umaga mula sa LTO, ito po si Emmanuel Taghoy. See you sa next episodes ng Kapihan sa Rio 9. Daghang salamat.